Paano? Tama ba? Walang Grabe, ang refund, daming- walang return policy, yung gadget na bilhin lang niya, kahit na may warranty. Yes, Attorney Bertulfo, nasa inyo pong pagkakataon. Thank you po. Yung sinabi po nung yung manager ng tindahan, hindi po yun pwede. Ang dami nakaka-relate nito ngayon, lalo na sa online shop na Spectrum. Ang laki ng simpatya ko kay Jake kasi isa rin po akong victim. Nabiktima na rin po ako ng ganito. Opo. Pero yung sa akin, hindi naman cellphone. Medyo less amount, pero masakit pa rin sa dibdib. Pero, sa kaso ni Jake, hindi po siya dapat panghinaan ng loob o sa mga kababayan natin na katulad nung sitwasyon niya. Kasi, nakapanig sa kanya ang batas, ang Republic Act 7394 or mas kinikilalang Philippine Consumer Act. Ayon sa batas na ito, minamandato ng Consumer Act ang return policy o ang patakaran na ang mga consumer na bumibili ng mga kalakal na sira o hindi wasto ang paglalarawan ay may karapatan. Either pwede silang ipa-repair, i-replace, refund, or pagbalik ng produkto. Ang Department of Trade and Industry ay muling nagpapaulit na ang patakaran na no return, no exchange ay pinagbabawal at itinuturing na isang mapanglinlang na gawain sa pagbebenta ayon sa batas. Gayunpaman, kahit bawal ang no return at no exchange na policy, meron po itong exemptions. Katulad na lang po kung ang biniling produkto ay walang kapintasan o depekto o kung hindi ito nag-expire or peking produkto, maaaring pumili ang tindahan na hindi magpalit o mag-refund. Pangalawa, kapag ang mga depekto ng produkto ay sanhi ng hindi angkop na pag-aalaga ng bumili. Pangatlo, sa mga kaso ng mga transaksyon na as is where is basis. Pang-apat, kung ang mamimili ay nagbago ang isip, hindi yung pwede. Panglima, ang produkto ay isang second-hand na artikulo. Uso dito ang mga ukay-ukay, mga sasakyan. Basta second-hand, hindi mo maipipilit na, ay hindi, sabi ng DTI at saka sabi ng Philippine Consumer Act na bawal ang no return, no exchange. Yung mga enumerate ko pong 5 sitwasyon, hindi po pwede na ipilit po yun. Pero sa sitwasyon kay Jude, yung 30 mil niya na binigay para makabili siya ng dream phone niya, nakita naman natin sa dula-dulaan na maingat niya tong linagay sa lamesa. Huli niya tong nakita sa pagtulog, una siyang nakita sa umaga, meaning inalagaan talaga niya. Sa sitwasyon na yun, hindi naman siya kasama sa exception. So pwede niyang sabihin sa tindahan, sa may-ari ng tindahan na hindi yan pwedeng policy na yan. Either ipapa-repair niyo to, ibabalik niyo yung pera ko, or i-exchange niyo, papalitan niyo ang phone na binili ko. O ibabalik ko na to na lang kung ayaw talaga ng tindahan. Tapos, so maliwanag mo, yes, attorney. Go ahead please. Sorry. Tapos yung mas kuan pa siya, mas may karapatan pa si Jude kasi merong warranty, may written warranty yung phone. Kasi kahit walang warranty ang isang bagay, kahit walang papel na may 1-year warranty or 2-year warranty, kuan na yun, embedded na yun sa lahat ng produkto. May warranty lahat ng produkto, lalo na ng katulad ng kay Jude na isang araw pa lang o hindi pa nga isang araw, ilang oras lang. Okay. So Lilitaw Manuel, sinasabi ni attorney, under Republic Act 7394. Ayan. Alay nako, pwedeng replace yan, pwede pong refund, pwedeng repair. Ayan. Pero may 5. Okay. Doon sa 5 na hindi pwede. Okay. Pero sa kanya, pasok yun. Kapag hindi sinagot, hindi nag-follow yung nabilhan niya, attorney, pwede silang sampahan ng kaso? Ano po? Yes po. Pwede pong sampahan ng kaso. At saka yung penalty po ay multa. 500,000 hanggang 10,000 or pagkakakulong.
Naku po, aba may kulong pa pala, may bigat yan. penalty pa. Oh, take note of that. Mayroon Yes, kayong binanggit, attorney, very quickly lang. Ito yung hindi papayagan na ito yung hindi papayagan under Republic Act 7394. Kung walang hindi depektibo yung ibinenta sa iyo. Yes, po. Kung hindi mo naman naalagaan, nasira dahil hindi mo naman naalagaan ng maayos, as is where is. Ibig sabihin, kung halimbawa, itong ibinenta sa iyo ay may tigib na dito, Manuel, makinig ka, ano ba yung tigib? May biak dito sa sa dulo. Ayan, nako. Yun ang sinasabi ng as is where is. Diyan? Okay. Yun ang binabanggit ni attorney. Yung pangatlo pa lang yung binanggit ko. Yung pangalawa, attorney, ay yung dalawang natitira. Ano nga po yun? Okay. Walang... Opo. Walang diferensya, tapos Opo. yung defect is kasalanan nung bumili, Opo. tapos yung second hand. Second Yun. hand. As is where is. Kung ano man yan. Okay, second hand. Okay, sige. So, dapat tandaan natin. Yes, attorney? Yes po. Tapos yung nagbago lang yung isip ng mamimili, hindi yung pwede.